Sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras sa Nuda Veritas, aduna kitay 3 minutos nakalabay sa alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, aniya si Ultra Frank Mendez. Nagasalamat mga higala, kumusta mayong hapon kaninyong tanan? Alumom ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro o nahibawan na to nga within 24 hours dunay LPA nga mo-occur din sa Philippine Area of Responsibility. Mao na ang panagna sa mga tinugyanan nato sa pag-asa o ato lang huwatan unsay dugang pang mga detalye kabahay dining kausaban sa dagan sa panahon kay kaganina. Sterlis man ang describe sa mga tinugyanan sa pag-asa. Karong hapon na dawatan nato ang information nga malagi na. So ampo lang putang ang kaso kay di man nato ginamapugngan, dili nato na madala og istorya, no? Arang-arang pang isyu sa West Philippines, maistoryahan ta pa. Pero kining linugdangan sa dagan sa panahon maglisod. Alright, sa bag-o na to nga mga suki, nga mga tigpaminaw sa programang Nuda Veritas, good afternoon, ang hapon kaninyo. O ang ato nga programang Nuda Veritas doon na tayo YouTube channel. Gituyo kini nga i-post na mo ang amo ang kinitibukan nga programa sa Nuda Veritas aron ma-review ninyo kay importante kini nga programa sa ato mga suking tigpaminaw, ilabi na sa ato mga kaigsunan nga naa sa mga kadaplinan nga bahin. Ambot na ito ipasabot diha mismo sa mga probinsya. Sa mga probinsya, God, dili na to ingon nga naminusan na to. Ang uban kumpiyansa ra, no? Apan di ay daghang mga butang maisip na to nga angay nga sila mahibaw masayod pero wa sila'y mga inota pamaagi nga masayod sila sa mga importanteng butang. Kini amo na ning anticipate nga mao kini ang sitwasyon. Ug mao ni rason hinungdan ngano nga natukod ang atong programang Nuda Veritas para makatabang kita sa atong mga kaigsunan diha sa kadaplinan. Unsa man ang format sa atong programa, Ultra Frank? Ang format sa atong programa maong pagdawat sa inyong mga pangutana. Sa inyong mga pangutana, mahimo sa text messages, no? Mahimo diri sa Facebook, mahimo diri sa ato ang mga contact number nga atong gihikya diha kaninyo. Sama nining mosunod 0926 7702 557. Ang ikaduha nga contact number mao ang 0917 704 3210. Okay? Mao na ang ato ang mga access number nga makapadangat mo sa mga pangutana. Unsa man ang atong mga pangutana nga angay nato iduso sa atong programang Nuda Veritas. Ang mga programa o mga pangutana nga among tagdon mao kadto mga pangutana nga may kalabutan sa butang legal. Ga paningkamutan sa programang Nuda Veritas nga among madungog inyong pangutana pamasin nga kami sa ginagmay namo nga capacity makatabang kami sa pagpasabot diha kaninyo aron nga mahimo kamong ma-inform selbe, no? Ma-educate kamo sa susamag bahin. Sama sa mga previous nato nga mga pangutana, sama sa mabasa ninyo sa YouTube channel sa Nuda Veritas, sigurado gyud nga ma-educate kamo. By the way, sa atong YouTube channel, mahimo nga kamo makatultol sa mao maka-access kamo sa atong YouTube channel sa Nuda Veritas. Pinagi sa pag-type
paminaw pinaagi sa pag-type lamang sa nimusunod Noda Veritas CDO. Akong balik ko na Noda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo na moigpot na dayon ang tanang mga episode diha mismo sa Noda Veritas program. Mapura kamo. Tinuod lang, no? Mobitaw nga time consuming man nga programa kay muluntad man ni og halos mag usa ka oras. So akong advice de kaninyo maminaw mo panahon sa kagabion ayaw nang ting trabaho, no, kay ma-divide ang inyong atensyon. Ang akong advice de kaninyo maminaw mo kanang dayon ng katulugon aron nga inunta naamoy panahon masabtan ninyong atong mga diskusyon. Okay? So kung magustuhan niyo, gusto mo mag-subscribe na diha available, labaw sa tanan importante ang atong pag-share para makatabang ta sa atong mga amigo, mga kaigalaan, or mag-like kamo sa maong programa. Okay? Nala sige, sa atong mga bag-o na to, nga mga suki na to, mga classmate din sa atong special class sa Noda Veritas, good afternoon. Doon natin mga nanda na to, nga mga suki din sama nila ni Mafi Mondia, kinsa pa tong uban na to, nga mga diehard, mga suki na to, mga tigpaminaw. Si Ma'am Elizabeth Basilgo, si Katrina Max, si Emmanuel Luke, no? May hapon ninyo diha tanan, og sa kutob sa ako lang madumduman, no? Padumdumi po ninyo kay bungawon ra ba ko. Usay malimtan ako nga ni ako ngalan ako kinsa gani kadto ko ha. Malimot ko ba? Nya mangita nang kog samin siya. Maone, mura na si Frank ba? Grabe sa kay no. Okay. Sumani pangutana gikan ni Oliver Ampong Nalwal. Sir Frank, nangutana akong silingan, iya pautana, usa siya kabay, unsay pamaagi nga mapaingon sa iyang apelido ang iyang anak nga 2 years old. Kay 3 months pa lang ilang baby, gibiyaan na siya o wala na nagsustinto. Dili sila kasal sa laki apan nakaapelido sa papa sa bata. Unsay angay nga buhaton aron mabalhin sa iyang apelido ang apelido sa bata nga apelido sa papa ang gamit. Naay mga procedure na ini. Kung illegitimate child, kinahanglan mo sunod sa apelido sa inahan. Pangutana, kini imong hikyat nga pangutana, illegitimate ba ang maong anak nga usbon ang maong apelido? The answer is yes. No, kay naangkan siya pero dili sila kasado. So by operation of law, bisan pag-unsaon na to og bali-bali, kinahanglan mosunod siya sa apelido sa inahan. All right. Naay mga instances, naay mga panahon nga illegitimate children. All right. Naay mga pautana sa susabag bahin nga mag-ingon nga gusto niya ipasunod sa apelyido sa amahan. Natay bagong balaod ni ini nga pwede nga ang ato ang mga anak makasunod sa apelyido sa amahan although ang status niya maisip nga illegitimate child. Okay? So sa ingon ini nga sitwasyon na ay mga pagabuhaton aya pa siya makasunod sa apelyido sa amahan. Unsa man maghimo siya og kanang gitawag nga affidavit nga i-execute nga silbing mangayog authority to use the family name of the father. Unya dayon mobalos dayon ang amahan nga i-grant ang mao nga gi-request nga mosunod sa apelyido sa amahan do illegitimate child. Meaning, dunay authority or permission. In writing, pwede nga private handwriting or handwritten note, kana siya ipamatuod dito sa local civil registrar. Pwedeng isuwat dito likod sa birth certificate or mismo ang iyang handwritten note nga mag-acknowledge og iyang permahan
daog na pwede na siya makasunod sa apelyido sa amahan, although illegitimate child siya. So ang pangutana, sa pagkakaroon ka illegitimate child man, walay makapugong kaniya sa pag-adapt sa apelyido sa inahan. Kay ang balaod nag-ingon nga kung illegitimate, follow the family name of the mother. And there is no other requisitos, no? Or further requirements nga magatugot sa usa ka illegitimate child nga nahinay kanya pagsunod ang apelyido sa bahan, no? Unya gusto niya nga usabon, wala na other ceremonias, sundon niya ang apelyido sa iyahang inahan. Okay, nala sige. Unsay angay nga buhaton aron mabalhin ang iyang apelyido. Ang apelyido sa bata nga apelyido. Pwede naman, no? Kay mapakita man na sa birth certificate. Pagtanaw dito nga illegitimate child, the law says follow the family name of the mother. What na other ceremonias nga himuon niya na. Alright, I hope na tubag na ko ang imuhang gipadagat nga pangutana. Throwback ni Makas, no da Berita, Sir Frank, Junjun Makas, no? Akong paryente ba nga tua sa Saudi, nagproblema kailang sabot nga 25,000 Philippine money sa kontrata apan pag-abot sa maong nasod naara sa 21,000 na lang unsa iyang pwede nga mabuhat. Subayon ang contract, i-enforce ang kontrata Junjun sa imong ig-agaw katong kontrata nga iyang napermahan tali sa nag-hire kaniya. Silbi employer, no? Ilang i-enforce ug unsa ilang sabot nga nakasulat diha mismo sa kontrata. Mora na, di ta makapangangin og mga lain pang tao o silingan, tabangi ra ko dire. Wala na sila matabang. Ang makatabang nini, mao katong hingtungdan nga nagsamot-sabot sila nga mao nang iyang dawatonon. Nga sabot man sila nga 25. Ingnon na to nga, sir, di ba nagpirmahay tas contract, sir? Nga 25,000 ang ako ang dawatonon nga sweldo. Anong 21 raman eh? Nga, klaro man diri sa contract. Now, take note, ang kontrata, sa daghan na mga higayon, nagsulti ko diha ninyo, nga ang kontrata, maisip ka na siya nga bala o tali sa nag-hire kaniya o siya nga gi-hire. Balaod na nilang duha. Way lain nga makalawgaw nilang duha, no? Way lain nga makakanlat sa kabubuton sa mao nga kontrata o magpatuman sa kabubuton sa kontrata sila yung duha. Ang ato salaktod kapag sulti employer o siya nga employed. Munang ato ang i-suggest diha kanimo, Junjun, ingnon nimo, no? Way lain bisan pag kinsa diha, way lain because the prevailing guidelines or the prevailing law that is to be enforced between the two parties involved sa mga kontrata, kinirag yung kontrata mismo. Okay? Sige, si Ma'am Fee Mondia, Sir Frank, good PM, late ko, nag-ulan manggod dinhi, pero dili gyud ko mo absent. Oy, salamat kay Mama. Ay, nag-ulan-ulan na dito sa Palas, Baungon, Bukidnon, no? Mo isulti ni Kuan, Ma'am Fee. Sige, nahinay, Ma'am, no? Kanang imong bukid diha, Ma'am ba? Sa Palas, Baungon. Unsa bay scenery sa bukid ninyo diha? Ambot na ko ipasabot, palitan karon na kadiha. Unsa man ang imuha diha mga kasiliganan, ang imong gipuy-an nabay mga bungtod, no? Naabay mga patag. Unsa may maisip na to nga accessibility sa mga tao nga pwede nga maka buluburdahi siya from one point to the other.
Kay ang typical nga bukid, sama sa bukid akong gipuy-an, ma'am. Trail ra gyud ang among maagian. Walay krasada. Bisan lang ang taog tungas dangaw ang maisip na to nga krasada nga sementado. Or maisip nga krasada gayon. Bisan na lang usa ka dupa, wala. Ang among dalan dito, murag ka na murag 1/4 bitaw lamang gilap doon sa dalan. Amoy among subayan. Unya mga bungtod, no? Ang terrain sa bukid mo tungas ka, naipatag, naapoy tugbungon. Unya kung mag-uwan-uwan, na panahon ma-slide ka, labi na kung tugbungon, labi na kay danglog na ang yuta. Mao ba ni ang inyong bukid po diha? Mao man na ang typical kay tsura sa mga bukid. Walay karsada, no? Walay karsada. Kung doon na may karsada, tos layo. Iisip na nga murag highway. All other nga mga area, dalan lang yun. Or dili manggaling maisip nga dalan na ay gitawag nga feeder road, no? Nga gihawanan lang krasada-krasada kunuhay pero wa masimento. Ingon na ang akong tanaw ang itsura sa ato nga mga kabukiran. Okay, Ma'am Fe, may hapon nimo subli, Ma'am Fe, no? May adalim, nagatanaw si Rodney, na yung pautanan ni Rodney. Sir Frank, unse angay buhaton pananglitan ang usa ka tindahan nga dili mosugot og no return, no exchange. Kay ang rason nila naabtan na og 2 days ayha gibalik. Naabay balaod na bawal na ibalik o ilisan ang usa ka item sa rason nga wala gilayon giuli sa maong adlaw sa pagpalit. Dili ko hingpit nga familiar sa maong balaod, pero ang ako nibawan na ay mga rules or regulation nga ang nagapatuman mao ang DTI, ang Department of Trade and Industry. So dito ilang ipasubay. In other words, kung doon na tayong mga reklamo, argibyado kagyod, no? Argibyado kagyod. Muadto ka lang sa DTI o ipadangat ang imong reklamo. Dito pwede nga i-explainan ka nga kanang imuhang problema valid. Pwede sa nga ma-explainan ka nga dili ni ko cover sa balaod sa no return, no exchange. Sa to pa nga kining pwede mauli, no? No return, no exchange. Dili lugar ka na siya mauli, dili ka na siya mabiluan. Munang ni mo nga ipasabot. Mapugos kag yun na. So, ang ka-enforce niya na, sir, maorgyod ang opisina sa DTI. I'm sorry nga dili kay nako familiar ilang policy may tungod ni ana. Alright, good afternoon, Sir Frank. Oy, si Kuan, atong bag-ong suki nga taga Jimenez, Misamis Occidental, si Nisiforo Abilidas. Good nga nakamonitor ka din, sir, no? Kay para ma-familiar nimo ang atong format sa programa. Okay? Si Stephen o Septem Virgo, doon na siya pangutana. Sir, naalang ko question. Legal ba sa usa ka kompanya mo declare og long holiday sama aning Christmas and New Year vacation? Okay ra ba ni nga taman rami sa Pizza 22 og resume dayon sa 20 January 3? Legal ba ni? Pwede. Okay, policy man na sa mao nga kompanya. Di isa ka pwede nga magtrabaho kay may policy sa mong kompanya na sa man nimo pagsulod nga ultimo ang gwardiya gigwardyahan, gi-instruksyonan mga sirado. Na sa man nimo pud pagsulod dito nga mingom na ang gwardiya, sir, na may memorandum nga walay trabaho karon hangtod na mao nga pizza. Di ka gyud ka trabaho. Di ba? Ang policy sa kompanya is also a law within the premises of the company. Wa say labot na itong premises sa lain nga mga kompanya. Dire lang sa sulod.
O pwede na sila makadeklarar. Alright, sige, salamat kayo ha. Suroy-suroy ni Libs Motoblag. Sir, kinsa ganitong taga Pualas na listener, kay naa magud ko'y kamulog himo na resort diha sa Pualas aside from Ultra Winds, Amaya Views o Hidden Valley. Basin sa mga unabyan kining Amaya Views o Hidden Valley. Ang mao nga resort natchet pa open sa public. See more. Okay. Wa ko kay bao, pero kanang mga inana, mga negosyante gyud na. Mga negosyante. Pero kanang area, labot, natay labot na because that's beyond the territory of or jurisdiction sa City of Cagayan de Oro. So mga buhis paingon nas baungon bukid nun. Okay? Si Mang Fe. Siya anak gyud sir na ay patag og bungtod sa karon. Okay man sad ang dalan simentado. Ay nakaayos sa inyo ma'am kay simentado di ay no. Din kining linya sa akong yuta dinhi nagdonate man ko 2 meters din sa pikas nagdonate sad busa luag ang dalan. In fact ingon pa niya siligan nako ang parents ni Sir Ricky Langga. Mga yutaan man ni silang Ricky, mga sakala diha. Kining iski karon nga kagawad, taga diha man na dato na siya part, ang negosyo na tarpulin gapon. Parintin na lang Ricky. Way pa ni si Ricky, kaya naapay na kailan niya kay taga Pualas man sab ni good si Ricky Langga. Paingon-ingon lang na si Ricky, pero hangakon si Ricky og baklen na ng kayutaan niya kalapad na yuta dihang dapita sa Pualas. Oo, kajud lang ha. Okay, kajud kay diara. Sige, Mafi, salamat kay sa mga information ha. O nga imuhang gipasa dinhi. Okay. Ay lagsaba og maayo sa kayutaan ni Ricky kay ira ba ng tamnan og bulawan. Bulawan pag itanom. Siya unsa man na, ha atong tulison. Saba na diha. Kay bulawan lugar. Sige, salamat kayo ha. Di ay laing pangutana. Padayon kamo sa inyong pagpadangat sa pangutana kadyo lang ha. Asa man tong kagahapon ni abot unya dayon wa na ko matagad ra. May hapon Sir Frank only in Tebasak ni. Hatagi kog panahon nga akong isa-isay ang mga kaimtang namo dinhi ning among gisiligan. Ilang balay sir na nasa dead end. Kami naa sa ikaduha before sa dead end. Kining amo nga gisiligan nagbutang og mga tangkal sa iro og tangkal sa manok dinhi atubangan namo nga dalan. Usahay maghalayhay pa siya nga kung kami moagi among mahalukan ang mga nilabhan kung dili na mo walison. Makaingon kami ngano man iya ni gibuhat nga bisan single motor namo dili mi makapark kay iya naman gi-occupy ang tibok dalan namo. Dito unta sa iyahang dalan atubangan sa iyang balay niya kini mga tangkal nga gibutang. Unsay among buhaton sir? Salamat. Sa iyon nagkakayan Oo. Sa sender dahil pitas Tibasak makasanding. Ang magasulbad nini si Kapitan Bulanyo. Dako naglawas. Kurog yun mo o magahusay mo diha. So, I hope nga si Kapitan Bulanyo tagdon niya ni ang kaso o maabot ni maong problema. Isugyot na ko sa taga Tibasak, ilabi na kining nagreklamo. Murag harianon kayo, haringgangis, no? Kining tiyaw mo na, nagbutang og layhayan, nagbutang og tangkal sa ero, og sa pato, tangkal sa manok, atbang, dili direktang atbang sa ila, kundi ligi patubang dito sa iyang silingan kining sender selbe. Kunya mga linayhay, kung mulabay og mukros sila,
ilang walison ang linayhay kay to ay dito pangbitay nga pante, to ay gibitoy di siguro ga short pants, na ay mga long pants, main taog maipakalaba o manya kaning manimaho nga sabon. Naroban diha iwas-was lang diha sa suba, ya layhay den ritso. Si Kapitan Bulanyo mo ay duole. Oo. Unya dito, imong hangyoon si Kapitan Bulanyo nga, Kap, pwede ba mo hangyo ko? Nga hangyoon nimo kining akong silingan nga ipatangtang na o dito ibutang silang tungod. O kanang mao nga layhayan kanang mga tangkal dito ipatungod sa ilaha. Nabalaka lang siguro ka kay mag-away mo mga silingan. Pero kinahanglan naa mo'y kasulatan. Suggest dito kang Kapitan Bolaños makasandig nga Kap, kini nga problema dako-dako man ni. Pwede ba ni nga maghimo ka og kasulatan, no? Nga nagapamatuod nga mura og promissory note, no? Saad nga iya ka ng tangtangon, iya ka ng ibalhin sulod sa pila ka buwan nga sabot ninyo, no? Og magsaad pagyog nga dili na niya buhaton, magpirmahay na dayon mong duha. Inunaon ta lang, no? Kay kini good conflict man sa silingan, no? Makatabang sa pagsulbad dinhi mga issues sa barangay ba. So ang lupon pinagi sa katarungang pambarangay. Okay? Sige, I hope nga inyo tong na timanan, no, na timanan to ninyo. Marlon Malilong, sir, akong nasairan ipang ilisdan daw ang security sa Pilais Sports Center, sir. Desisyon na sa gobernador. Desisyon na sa gobernador kay akong pagsabot ang dunay jurisdiction na ang gobernador sa lalawigan sa Misamis Oriental nga si kining Gobernador Onabia. Kisabot din nakasulti nako ha. Sa kulba ng politika ni Mayor Clarix, sir, nganuman pulos kwarta, mausap na si Gobernador Onabia, pulos kwarta, ingon niya. Oo, kining kulba kay na sila, sir, kay dagkag sapi mo lagi, no? O daghan mo silang sapi mo na kulbaan ta, kay kita wa matay sapi. Di malas kid lugar ta, naunsaon taman. Imog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Okay, ang atong contact number sublion na to 0926-7702-557, no, sa inyohang mga pangutana. Ang lain nga contact number 0917-704-3210. I hope nga na timan-an ninyo to ha, aron nga dili na mo magkatabulaag. Okay, nalasige. Hutan ako ang inyohang mga ipadangat nga pangutana dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Kadyot lang ha. Kay abi nimo gitinagsan ako, ipagbantay mo nining mga gimmick karon ha. Okay, ako nakadawat ko og message kagahapon adlaw. Akong basahon, gusto ko nga ma-share ko ni diha ninyo, no? Diha direo. Hi ka LBC. LBC Express, no? Hi ka LBC. Hi ka LBC. We will deliver your shipment 149-846-009581 today. Provide authorization and ID if not around. Photo may be taken as proof of delivery. Thanks. Wag ko magtumpang na ini. Primero part, wa man taong ko mag-order kung sabay akong ga-orderon, wa magyod. Ngano ni butho man eh. Kini kung tumpangan ako ni panalitan, basig busak kay nis panahon, i-scam din ko. Busak ka mo diha, naay mo salaag diha nga mga text messages, ayaw gyud mo og tumpang og tubag-tubag.
kay mo resulta ka na sa pagpakisayod sa uban pang mga detalye, magakailad na dayon kamo. Okay? O, bantay mo na ha. Murag gani ako nga warning diha kaninyo. Okay? Sige. Kajot. Kay ini apay daghang mga pauta nagikan sa walk-in. James Paul Orias, Idol Ultra Frank, shout out Arsaf. Fatima Rackets Rackets Z, Bakong Anda Bohol. Sige, may hapon ninyo diha. Diri na dain ta sa lain nga mga hutong sa pangutana. Di ang hutong sa pangutana. Sir Frank, unsay bot ipasabot sa void contract? Siguro nakadungog ni natong atong mga previous nga mga discussion may tungod sa void contract. Ang bot ipasabot sa void contract, pagbantay mo ha kay sa mga tao nga dili kay familiar nini, sama ka ninyo panalitan, no? O sorry sa familiar na kaayo po nini. Ang atong pahinungdan nini kadtong mga igsoon na to nga karon pa sila nakadungog og unsa ang void contract. Daghan magong mga klase nga kontrata part nga gi-classificar ubos sa Civil Code of the Philippines. Ang sagad nga gapangitabo part, no, nga inyo magakadunggan usan ini ang void contract. Ang uban nga mga klase nga kontrata gyud na siya buti pasabot, meaning sabot kontrata silbi. Ang inyo pautana unsay buti pasabot nining may tungod sa void contract. Ang buti pasabot nining void contract mao nga naay kontrata pero dili siya valido. Wa siya inunta gahom or dili angay siyang yukbuan og respetahan og tahuron ang maong contract tungod kay void. Naay laing binisaya sa void contract. Kontrata kini nga walay nungdan. Void. Meaning basiyo. Kung basiyo, di ni mo mapusilan kay basiyo ko ni mo. Basiyo ko na. Void. Diba? Kung basiyo, kung magtanaw ka sa usa ka buta nga basiyo, di ni mo mapusilan kay basiyo man. Para sa usa ka botelya. Diba? O gulay sulod na, that's void. Na unsaon man kini nga kontrata. Unsay epekto kung void contract? Now, sa mga individual nga nakikontrata unya void ang kontrata part. Dili angay siyang tahuron, dili angay siyang respetahan kay wala ka na siya umoy, wa siya kusog kay void contract. Apan ang mga individual nga nakasabot nga void contract, dili siya pod na pwede nga mag-ingon nga dili ni tahuron, dili kini angay respetahan kay void contract. Kinsa man ang makadeklarar nga void contract. Ang makadeklarar nga void contract dili ang mga hingtungdan. Although natahap sila nga ang kontrata void, empty, basiyo. Kundili moadto pata sa korte aron ipadeklarar sa korte nga among kontrata, Your Honor, void. Wala kini siya hinungdan, dili angay kini siyang respetahan, dili kini siya angay tahuron kay ang kontrata void man from the very beginning. Mao na ang tinuod na ay mga instances nga mo na ang sitwasyon mo nang gakitabo. Dili angay respetahan, dili angay tahuron kay void contract. But the parties involved in the said contract that is void from the very beginning cannot automatically assert the contract that it is void. It is only the court who can decide for that. So magbantay ta. Dili ta magapataka o interest sa kontrata kung panalitan naa kay duda na defektuso ang mao nga contract.
Di ba? Ngano makamalangan ka pa man. Di man ka pwede makiglali sa imong silingan nga dili na to ni kon kay void contract. Ato katahap lang ang korte ra ang maka-confirm nga kini usa ka void contract. Ha? Sige, dumduman na ninyo. Lain nga hatagan natong pagtagad dinhi kadot lang ha. Pwede ba di si Frank mabaligya ang yuta nga patay naman ang tagiya? Nadumduman ako ning pangutana. Kadot lang si Sir A.D. Pibida sa Ipunan. Si Sir A.D. Pibida naka-experience po og ingon ini nga ang yuta nga sulundon nga yuta sa ilahang kaliwatanan part na diskubrehan nga nabaligya sa laing tao pero ang registered name patay na. Makabaligya ba yung patay? Diba? Pwede ba ang patay makabaligya? Ang patay naman siya. So naay mga tinunto, naay mga binuang, malutsan gyud kita. Malutsan gyud kita. So ang tubag, makabaligya ba ang patay sa yuta? Of course, dili. Kaya unsaon niya pagbaligya nga gikuha naman siya ni Lord. Apan sa actual nga mga pangitabo part, nabaligya. So na ay mga questionable nga mga sitwasyon nga ingon niya. Now, what is the remedy for this? Na ay daghang remedy, pero magastuhan po kita. Mo nang tinuod. And this is a void contract. Kung boto na naon. Nga naman, how can the person who is already dead can convey or transfer by means of a deed of sale that portion of property to another person? Napatay naman siya. And therefore, kini nga kontrata, walay lami. Dili angay nga i-enforce, dili kini angay nga tahuron o respetahan because this is a void contract. So what is the remedy? As I made mention earlier, go to court. Magastuhan kita. Diba? Muna nga going back sa mga pasyonan ako nga discussion sa nangaging kapanahonan, kanang due diligence. Di ginato nalimtan ha, kanang due diligence. Ang due diligence usa ka na kapabaging kita mismo, ilabi na kung nag-interest kita sa usa ka butang, maniguro kita nga kining butang ang atong gitiri interesan, gusto natong paliton na ay nagabaligya diri kanato. Klarohon natong tanan og dili ba questionable. Mao kana siya ang due diligence. Okay? Gawas og mong tuyo pamintaha. So bisan og patay na, patuhuon nimo ang tibok kalibutan nga gibaligya ko sa tao gawa pa mamatay. But in truth and in fact patay na. So pwede na to ipadeklarar nga kini usa ka void contract. Muna gingon ako nga magastuhan ta. Diyot lang ha. Ni may salamat kayo sa gipadangat nga pasta. Ma'am Elizabeth galing ning kapadala ni Neda. O init pa man. O labi-labi pa kainit. Moto ang buta to ipasabot. Na ay mga remedy part. Usahay ang disadvantage ni mao nga. Kung doa ka sa layo. Physically, you cannot supervise a certain portion of property because of the distance. You are not accessible and you cannot access that property anytime if you want. Mao na ang problema. Panalitan, naa ka magpuyo o dinhi ka nagpuyo sa Cagayan de Oro. Apan ang imong property tuad ditong dapita sa Jimenez, Misamis Occidental. Silingan ni nga usa sa ato mga suki nato dinhi nga bag-o na itong suki din dapita sa lungsod sa Jimenez, Misamis Occidental nga si Niceforo Abilidas.
Nausaw man nimo niya ka mas kaganduro, niya ka na narbaho, niya ang imong pamilya dito, niya ang imong pamilya sa CDO. Di ba? Sulod sa pipila ka mga katuigan na limtan nimo or makadumdum ka man panalitan pero physically wa nimo matuwi. So kato mga silingan po dito or kinsa diha nga mga tao tan-aw nila mura man og walay tao ning yuta ada. Di ba? Sunod pod nga si mana ilang nagian wag yung tao. Muna nga sila matintal pagpangilog sa yuta. So unsay tip na kong gihimo na tong Lunes. Ang ako nga padumdum mao nga once naa kay property nga tua sa layo-layo nga dapit. Nga usahay mapasmo ka pagduaw pagbisita. Gahini ka na og kwarta kurala. Kay gatuo man silang way tagiya, kurala. Araw makaigon sila nga niya di tagiya kay gikural man. Buhan og dunay mutaak musulod dito, pwede nimo isumbong. Diba? Kadyot lang yun kaayo ha. Tanaw na kog naa pa bay. Wala na di ay, no? Sige. Maro na siya. Okay, kadyot lang ha. Good afternoon, Sir Frank. Only in Tibasak mauni. Kadyot lang ha. Dagasalamat, Sir. Frank, sa pagtagad sa among suliran, samo kaayo ning among silignan, Sir. Gusto na ko magpinirmahay mo at tubangan sa barangay kapitan ni barangay Bulanyo. Ha? Munang atong pagabuhaton, Sir. Munang akong gusto na ko nga ipabuhat pod nimo. Dili kay makig-away ta og silingan, dapat ang managsiligan amigo. Mabitaw na diha nga manggawas pare na nabitaw, no? Una ay mga birthday, ang unahon og dapit si pare. Unsa man di ay ug na ay birthday ang ipainom nato dito sa ato mga bisita nato katong isugi kayo nga 60 ang proof nga alcohol para mubutalid sila unya sa atong pare ingnon din nato pare gusto nimo sanmig di ba sige okay nala unya dayon mag-away mo na ni karon away na ni sila bay away na ni kajota nanakog na apabay kining mga pangutana. Wala na. Balik ta sa ato adiring question mark. Munang akong reminder sa inyo ha. Akong reminder mao nga kung tuat sa lagyo, palitan karon. Misamis Occidental Jimenez layo-layo maginam, tuyo ka pa man. Bisag dihang dapitas bukid nun. Talakag, sa Libuna, Manolo Fortich, unya ni aka magpuyo, ni aka nanarbaho sa CDO, unya nalimtan na nimo ang imong usa ka hektaryang yuta dito sa Manolo, o may pas marlon kay makatultul pa kay taga Manolo man siya. Di ba? Ikaw nakalimot na. Kay andalan nga imong gaagian kaniadto gikarsada naman. So matingala kang magdalan din wa ka magadahom nga lapad na karsada gisiminto na ni congressman. Di ba? Mawala ka. Nganong mawala ka? Di ka naman familiar. Gapangitaon nimo tong 1 hektar. Munang kuralo na nimo, butangan ka na nimo sa mga marker o sa padiha, malantawan din nimo to ara. Maingon din ka na ana. Diha, bintaha na kana. Ingna ko nga dautan kini akong gisuggest kay usabon na tong ato mga suggestion. Okay? Nala, sige. Diyot lang ha, sa mani. Kana mga SPA, balad tayo nun ha. Kana mga SPA. So, kung ikaw panalitan, nakadawat, doon ay nagpresentar ni mo nga, kana bitong gailaron ka, no? Nya inon din ka nga, kuang yun sir, kining ako at tininood yun, naman ko SPA. Bantay mo na.
i-double check yun na ninyo. Ayaw yun mo og tuo, ilabi na kung ang dagway palang suspect na. Balantayon nun ng karo mga panahon na partsos lahi kayo ka na to. Ayaw yun mo diretso og tuo na ng SPA. Unya, naayo bandiha na pa magpabuhat og ID. Oo, gwapo yung ID. Sila pa'y magbuot sa design. Unya, mga tana na yung inosente nga tao nga silbi mo ay gitanyagan. Na may naakabay ID, sir. Mingon dayon to gadala sa SPA. Sir, uy, nera. Pagpakita ahatang ngilngiga sa ID, uy. Gwapo yung kayo, burag dito gibuhat sa Goldcrest. Anso, nailad. Natunto, na-scam. Kana balantayon nun yapon. Mga tips ni ha. Mga tips. Naapay estilo sa uban nga gawat-awat sa pirma. Bantay mo nini. Mga forged signature. Oo. Pagtanaw ni mo, pirmado magyudis tag-iya. Tinuod gid siguro ni. Si tinuod. Busa, pakidouble check. Aro nga dili ka mailad, basig magbakho ka na lang diha. Di na makatulog kay nailad ka. Balantayonon gyapon ng mga butanga. Imog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Okay, dinhi sa ato nga pagpanaguban part, naiuban nga hantod karon. Actually, morning usay mo crop up ipang-refer diri sa ato nga opisina. No, kanang uban diha mingon sir kining nadunggan magud nako sir nga kining among gipuy-an dili pa kuno ni ibaligya. Nako nganong ibaligya ang puda ninyo? O ko apike magud sir mo kana mo kini. Nay uban nga mga tenants, no? Nay uban diha nga mga beneficiary sa gobyerno nga once nga ni ihatag ang opportunity kanila, ilabi na panalitan sa usa ka luna sa yuta, ilang ibaligya diretso. Murabag panapi ba? Hantog karon naani exist lang gyapon. Muna nga ang policy sa gobyerno karon, labi na kung panalitan beneficiary ka sa National Housing Authority. Na ilang mga housing bitaw. Timan-an na ninyo kay naiuban diha nga nahimo na siyang awardee. Lipay na siya nga nanay ang recognize na siya, nakalista na siya. Kanya gusto niyang ibaligya ang mauluna siyuta. Dili ka na siya pwede nga mabaligya. Naapay holding period na 10 na 10 ka tuig. Magbantay mo na. Magbantay mo na kay naiuban murag negosyo mga sindikato part nga gatuntohon og ilaron pod ikaw. Muduol na day na sila diha, no? Kompleto sa mga papilis. Unya i-offer diha kanimo nga palitan nimo kana mo kini. Ang tao nga awardee man panalitan, example sa National Housing Authority, kung nagpuyo lang siya mga 1 or up to 9 years, bawal niya ibaligya kana iyahang nga katungod. Kay ang holding period na 10 na 10 ka tuig. Usahay gud po kining mga modus part, no, panapi. Mawagtang ang katuyuan sa gobyerno. Ang gobyerno nag-provide niyo og housing program. Aruga kamo dili na mahimong squatter. Okay? So gihatag diha kaninyo ang katungod nga makapuyo ka, awarded or nahimo ka ng awarded sa programa sa gobyerno sa housing program or housing project. Unya pagtalikod niya sa tagainit si mulakaw na putong beneficiary minsan nga ako ni ibaligya, dili na siya pwede.
Okay, naay mga modus ni ana karon. Naay mga modus. Napay uban no kining holding period sa pre-patent. Kini gyapon usa ka opportunity sa usa ka individual nga natagaan siya og free patent gikan sa DENR, no? So nakadawat na siya. Ang free patent part is equivalent to a title already. Natagaan ka human sa pag-evaluate nga pwede kang tagaan og opportunity nga makapanag-iya more or less baga 12 hectares, no? Ilabi na kung panalitan ng residential or agricultural free patent. Sa agricultural free patent mo nang mga dagko nga mga yuta na ay mga yutaan nga ang ilang dagway murag dili angay tanawa den dapita sa Bukidnon. Kana sila mga awardee na sila sa programa sa gobyerno, gitagaan sila agricultural free patent. Ang uban diha ibaligya. Pwede ba? Dili pwede, dili automatic. Pila ka tuig? Na holding period 5 years. Kuan man gud ma-defeat bang atong purpose? Di ba? The government has been exerting a lot of effort. The government is helping you to eventually secure and own a certain property. Nga aron ikaw makapanguma, ibo na ng kagalingong luna sa yuta. Muna nga, pipilan na to ka mga kaigsunan nga dili angay ilang mga dagway makayuta sa Bukidnon, mga sapian karon, these people, mga awardees kini sa agricultural free patent. Ang uban kapanapi, gusto nilang ibaligya. Munang uso. Ay sus, hibaw ang tamana, kaya sila may magasugilon ni Rebay. Dala-dala pa lang certificate. Oo. Pangitaan ako asa mang original sa tuan ikuan mo kana ako noon na di man mabaligya ninyo. Kay pangitaon man ang original copy na nga maong gituhuan ninyo nga titulo sa yuta. Alang lang ang buyer maniguro na nang hanap, dito siya maniguro sa original nga kopya sa mao nga titulo sa yuta. Kana may uban ko diha, abi ni mo unsay gimmick sa uban, membro sa pamilya. Okay. Ang usa sa mga anak bisyoso. Bisyoso, no, na ay bisyo. Ilang gakwaon ang photocopy, ilabi na doon ay photocopy sa luna siyuta silang ginikanan. Mo na yun to ilang i-offer o ibaligya. Bantay mo na. Ayaw mo pagpataka, managingon ako, due diligence. Maniguro ka mo sa inyong kagulingon. Kay masyako yun mo kadugayan kung mao ka ng atong batasan. Mo nang ako nakita din naiuban nga muanhi din mag-refer, mag-pangutana, unsay solusyon, no? Unsay bugtong pamagi nga mauna. Naku, dili man na siya pwede. Kaya kung ako'y buyer, bangita ko sa original nga kopya. Naku, ganong nakanuna ka man pagbaligya. Okay, lalis na kuno mga membros pamilya. Gusto na siya nga makakuha sa iyang share. Abi siguro niya nga madawat ka ng photocopy, hanap pag yun. Ayaw mo pag-ingunan na Ayaw tikasin ninyo ang ginikanan nga mo'y nagpadako in taon ninyo. Uso na, diris talakag nga area. Abot na din uban ba? Mag-refer sa maong problema. Kapoy ba? Basta, makurat ko, basta nga niyuta. Anyway, academic discussion lang kini atong lakbitan part, no? Aron nga sa makusapa, makadeliver ta sa atong mga tigpaminaw og mga pagtulunan, no? Kay alanganin man samtang maghisgot or magatagad sa laing pautana. In fact, ang next nako nga itakol nga question mo ni Sir Frank Good PM, may mga panghitabo ba nga ang tag-iya sa balay didto
nakatukod sa yuta nga dili ila o gipanag-iya sa sili. Okay. Doon ako'y amigo nga nakatukod sa balay nga dili iya. O nakatukod sa balay nga dili iya. Siguro bot pasabot sa layuta siya nakatukod. See? Let's go back to the basic question or reminder gikan na dinis sa atong programa. Kuralon. Kay kung gikural siya kayo, diha kay gikural, watay labot. Diba? Ingon na. So, kini, problema ni. Dito nakatukod sa iyahang balay, dito sa lunas yuta nga dili. Ato dito bagon part by Friday, dinis sa ato nga pagpadagan sa ato nga tulumanon Nuda Veritas program. Salamat na lang sa inyong nga pagpaminaw ug buot ko lang sublion kadyot ni ay pangutana pagidiri sa pikas. Friday na lang siguro ni no. Umbay sa dampil. Sa Lagunglong ni may silingan ko ang lula niya mayuta. Kinsay sender na ini ako ipabaw di kaninyo ato ni itakol by Friday no. Karong Biyernes pohon din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Rest assured, pabuta kay ato ning basahon ang imong problema ha. Sige, sa ato mga bag-o na tusuking mga tigpaminaw, thank you so much o ginot pa sa umunta, ma-share ninyo kining klase nga programang inyong mabati din sa Radio Ultra sa inyong mga kahigalaan. Dirita sa topic nga isgutan ni Ma'am Carola Sais ang takna sa kagabion. Daghang stress atong agian sa kinabuhi. Dili pag inom og tablitas ang tambal. Ang pagpakig-uban sa Ginoo sa hilom mao ang solusyon. Akong balikon, daghang stress atong agian sa kinabuhi. Dili pag-inom og tablitas ang tambal. Ang pagpakig-uban sa Ginoo sa hilom mao ang solusyon. Okay. Sige, nagkasalamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagsunod din sa ato nga pagpadaga sa ato nga programa. Mingon ako nga sunod Biyernes pon, same time, 3 to 4, magkita-kita gyapon ta. Ug mas sa buntag 9:30 to 11 sa atong programang Pulso gidapit ta sad kamo. Sa ni Ricky Langga, salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong hapon kaninyong tanan. Hikalimti ayaw. Happy holiday! Sa mga